Ngayon ay magpapasok naman tayo dun sa biblical genre. Okay? So magsisimula na tayo dun sa pinaka-purpose talaga ng ating mini-seminar today. Or genre. Sino sa inyo mahilig sa music? Yun lang. Yun ang masama pag walang hilig sa music. Ako, mahilig ako sa music. Kami ni Edsel, we was band members before. Magkabanda kami. Yung original na parokya ni Edgar, hindi kami yun. Wala kami kinalaman doon. Ordinaryo lang kami. Wala kami kinalaman doon. Joke lang. Siningit ko lang para lang magising kayo. I love music so much. Okay? Kung maiintindihan nyo yung iba't ibang genre, alam niyo yung genre? Kasi kaya ko binabanggit to kasi alam ko na ang isip niyo patungkol sa genre, yung word na genre, sa music. Di ba? Ano mga iba't ibang genre na alam niyo? Rock, ano pa? Ballad, pop, classical, jazz. Di ba? If you would change a certain song's genre, does it affect the song? Hagod lang ba? Sure? Sure? Katulad yung ano yung ginagawa ni Sisi Pasno. Ginagawa yung bossa nova. Ano nangyayari? Medyo Ano nangyayari? napapainta ka ng Halimbawa, yung ano bang certain genre na pinalitan? Huwag na tayo mag-isip na nagpalit. Every genre actually may character. Sa totoo lang. Bawat genre may character. Tama? Yung bawat genre na yan, nakaka-apekto yan sa bawat kung ano yung idudulot niya dun sa makikinig. Halimbawa, yung isang love song, gagawin mo siyang pop. Sa totoo lang, though love song yung lyrics, meron akong narinig kagabi. If I live without you, nakalimutan ko kasi yung title eh. Hinahanap ko kanina sa YouTube, hindi ko na marinig. Lalo na yung mga ginagawa ng High School Musical. Nanonood ba kayo ng High School Musical? Hindi. Kasi yung ginagawa nila, di ba, yung genre ng kanta, usually pinapalitan nila. Pag pinalitan nila yung genre, nag-iiba yung effect. Sa totoo lang. Sweet Child of Mine. Yeah, Sweet Child of Mine is ilalabay, tama? Narinig niyo yun? Sweet Child of Mine! Yung kanta ni Axl Rose, ng Guns N' Roses. Pag narinig niyo yun, anong tumatatak sa utak niyo? Di ba? Parang ganun diba? Parang ganun agad eh. Pero pag nalaman nyo, yung original Sweet Child of Mine is malabay. Di ba? Parang ano, totoo. That's the original. Yung version ni Sharon ko. Parang ano yun? Parang pampatawanog yun. Original yung sa post. Pagka narinig yung ano, nung pinalitan yung genre niya, yung lyrics nun kasi, ang ganda nun eh. Ginawa lang ng version. Pero yung lyrics niya mismo. Yung lyrics nun is pampatulog siya. Since rock lang siya. Ano ginawa ko? Yung bahay na rin. Ha? Sa bayan. Kaya nga eh, di ba? Nagigets nyo, when genre has an effect sa different listeners. Sa totoo lang, pag nilapatan nyo siya ng iba't ibang genre, magkakaroon ng iba't ibang effect yan. Di ba? Yung prinsesa ng Hit, di ba? Yung original nun, prinsesa. Pero nung ginawa siyang Six Cycle Man ba yun? Yung nagbago nun? Nung binago niya, naging yung parang ganun eh, di ba? Pag narinig mo siya eh, di ba? Prinsesa, parang ganun. Parang narilakan eh. Nag-iiba siya eh. Nag-iiba siya ng effect. Di ba? Genres, effects, sa iba't ibang klase ng nag-iiba siya. Naintindihan niyo ako? Nakuha niyo ako? Basta parang kung ano yung nilalag yung kung ano yung ipaano ng isang nagpalit ng genre niya.
parang yung original, tapos meron din siya sarili gusto niya andun yung meaning andun pa rin, pero yung kanyang the way na I-deliver. relate niya, Okay, i-deliver ganito. yun. Yun yung music effect ng genre. Nakaka-change yan ng mood. Nakaka-set yan ng mood. Di ba? Isa-set niya kung ano ka. Yung isang love song, pag ginamitan nyo ng rap genre o kaya ng rock genre, nag-iiba yung ano niyan, yung mood niyan. Imbis na, tingnan nyo to yung kanta na na love is like an easy chair. Oh. Ano yung original nun? Nung original yon, nung kinanta yun as balad ni... Hindi bago yung Salbacula. Yung original nun, yung babae yung kumanta. Kapanahonan nila Bofil. Oo. Nung panahon nun, yung easy chair, pag narinig mo yun, sabi ng nanay ko, ang ganda-ganda ng kantang yan dati. Pero, nung ginawa siya, pinasukan siya ng rap, binago yung genre niya, pag naririnig niyo yung kantang yun, ano ngayon papasok yun? Stupid! Diba, nagbago siya. It changes the mood of the song. Diba? Nagpapalit siya. Napapalitan yung mood niya. Yun yung effect ng musical genre. Okay? Sa literary genre naman, ang literary genre naman, ay may iba't ibang styles of writings. When you saw, or kapag nakakita kayo sa bookstore, nakalagay sa rack ay ganito, sa book rack o sa shelves, nakalagay novel. Ano yan? Novela. Okay. Diba? Suspense. Tama ba spelling ko? Suspense. Tapos, meron pang mga sci-fi. Sa mga books, sa National Bookstore, makikita yan. Iba-iba yan. Religion. Religion. Sa National Bookstore, di ba? Pagkatambay kayo ng National Bookstore, maintindihan nyo. Meron niyang certain book categories. Yan. May mga book categories. Meron doon mga sa mga satire or mga jokes, di ba? Jokes. Humor, jokes or humor. Nakalagay doon. Tapos meron din naman puzzle. Diba? Iba't ibang mga genre. Iba-iba kasi yung klase ng yung ginagawa nila. So, bawat isa dito sa mga book or literary genres na yan, may mga purpose yan. And surprisingly, our Bible has different genres involved. Okay? Yung Bible po natin, pag tinignan nyo yan, hindi yan pare-parehong kwento. Diba? Kaya nga ayaw yung basahin yung Leviticus eh. Sino kayo nakabasa ng Leviticus? Sige nga. Alam nyo, pangalan. Pag sinimulan nyo pa lang sa pangalan, hanggang sa chapter 26, ayaw nyo eh. Diba? Awkward. Diba? Ayaw yung basahin yun eh. Diba? Kasi puro pangalan, tapos puro law. Paulit-ulit pa. Diba? Ang kulit pa. Diba? Ayaw basahin eh. Gustong-gusto yung binabasa. Proverbs. Psalms. Diba? Ano yung favorite ninyo? Diba? Revelation. Sino nagbasa sa inyo ng Revelation? Diba? Parang, parang nakakatakot. Diba? Parang pag binasa yung Revelation, parang end of the world. Oo, parang end of the world agad ang mga sa utak nyo. Diba? Pagka nagbabasa kayo ng mga prophetic books, uy, dragon na yan. May dragon. May pumatol kay Barney. Nakita ko yung pinost ko. Oo, si Barney ang 666. Pinatulan ka, basta. Pinatulan. Meron mga taga-JIL na nagalit. Oo, kasi pinagtatawanan namin na si Barney 666. Tapos kaya daw pala yung mga bata, gano'n ang effect sa mga bata. As in yung sabi, seryoso siya. Tapos nung yung isang friend namin, sabi, lahat po ba ng merong ganyan, suspect? Sabi, hindi natin masasabi.
Gusto ko malaglag sa upuan nun. Kaya naman namatay si Parky. Kasi Oo. namatay na siya. Oo nga eh. Nahihiyan. Sabi tuloy nung isang, sabi ni JB, ang alam ko dragon, hindi dinosaur. Ay, ano ba yun? Di ba purple dinosaur si Barney? Wala na yun. Ala. Ang kulay, ano lang naman ako sa kulay. Hindi kasi, meron kami nakitang picture, may pinasa siya sa akin. Yung, ano yun? Cute purple dinosaur. Tapos yung cute purple dinosaur, kinuha lahat ng Roman numerals doon sa cute purple dinosaur. Pag kinuha mo yung lahat ng Roman numerals, 666 yung lalabas. Parang yung ginagawa nila sa Pope, di ba? Vicarius Filii Dei, yung kay Pope. Dati kay John Paul kasi yun eh, ginamit yung Vicarius Filii Dei. Ano ba yun? Nung kinuha lahat ng Roman numeral doon, lalabas 666. Kay Bill Gates, ganun din. Kay Obama, ganun din. Kaya yung isang nagbiro, ginawa si Barney. Lumabas 666. Nainom yung naniwala. At nagalit pa. Okay, so ngayon punta na tayo sa different genres. Okay, so yung iba't ibang genres has different effects actually. At yung effects na yan ay dapat ninyong maintindihan. Dapat nating makita na it is part of God's artistic work na mag-iba-iba yung genre ng scriptures. You know why? Sinulat yung Bible hindi one time lang. There are different human authors. I think siguro more or less mga 39 to 40 authors probably. Tapos, bawat isa sa kanila, lumabas din yung mga characters nila. Okay? Halimbawa na lang, sino sa inyo nakabasa na ng Florante at Laura? Dinadrama nyo ba yun? Oo. Nakita nyo ba kung gano'ng magaling si Balantas? Na nakagawa siya ng isang love story novel na ang kanyang pamamaraan ay lahat puro patula. O pag-ibig na makapangyarihan. Ay, yung sigurative, inano sa puno, di ba? Ay, opo. Hindi ibang Adama yung nag-uusapan namin. Di ba nakatali siya sa Yun yung picture nun. I remember, tinanong ko sa mama ko yung elementary ako, yung doon ng suka. Kaya nung high school ako, talaga inalam ko, yun ba talaga ng suka? Hindi. Kasi Okay. sabi ko ba, di ba may picture niya nung kami? Ah. Bakit nakatali mama yung lalaki tapos may babae? Kasi yung lalaki daw, uminom daw ng suka. Actually, Florante at Laura is parang Florante at Laura pala yun. parang Romeo and Juliet. Yan. Ng Pilipino. Okay? Pero ang kagandahan ng Florante at Laura, it was written in the form of poem or tula. No one can do that na buong libro niya, patula. Tapos yung pagkakatula pa niya ay pare-pareho ng sukat. Ako kasi may yung one May tula. number. Yung sukat na tinatawag, yung pag-break ng syllables, pantay-pantay yun. It is a genius ang makakagawa lang yun. Na makakabuo ka ng istorya na ang gagamitin mo ay tula, tapos tamang-tama pa ang sukat. Kanino? Diba? Si God, pag pinagmasdan niya yung Bible is a genius work. Kasi, iba't iba yung genre niya, iba't iba yung character ng mga human author niya, pero hindi siya nagbago ng tenets niya. Simula sa simula, God is sovereign. Hanggang sa matapos ng Revelation, God is sovereign. Hindi nagkaroon ng pagpapalit ng karakter si God. Pinakita doon kung gaano kapangyarihan ni God sa Genesis hanggang sa Revelation, gano'n ka makapangyarihan si God. Though iba-iba yung genre niya. Okay? So ano yung mga genre natin sa Bible? Meron tayong tinatawag yung mga stories o yung narratives. Narratives. Bakit narratives? From the word narrate. Narrate. Or pakwento. Narrative. Narration. Meron kong nagkikwento. Okay? Sandali aking mga notes. Ayusin ko lang.
So, yung mga pakwento na pamamaraan, nagkikwento sa atin. So, yan. Meron pang tinatawag na bukod sa narratives, parables. Anong pagkakaiba nila? Anong pagkakaiba ng narrative sa parable? Matalinghaga or illustrations. Illustrations. Bigyan nyo nga kayo ng example na book sa Bible na narrative yung important. Genesis. Ano pa? Judges. Ano pa? Sa New Testament. Meron ba? Yung Gospel. Is it narrative or not? Partly narrative siya talaga, di ba? Narrative yung gospel kasi pakwento siya. Kaya lang, hinihiwalay din natin minsan yung gospel as a certain genre. Although hindi naman talaga genre ang gospel. Yung construction lang kasi ng gospel, kung mapapansin nyo. Paano ba nagiging gospel ang isang book? Ano ba yung format ng gospel? Sinilang, buhay, namatay, muling nabuhay. Yun yung format ng gospel books. Kaya sa tinawag na gospel books. Pero basically, it is a narrative. Pakwento siya. Sa Old Testament, marami yan. Diba? Yan nga yung, kung mapapansin niyo, yan yung mga favorite na i-interpret ng mga pastor. Buhay ni David, buhay ni Moses, diba? Buhay ni Joseph, diba? Tapos anong ginagawa natin dyan usually? Paano ina-apply? Ano yung kinukuha nyo dyan? Moral lesson. Yan. Usually, guilty tayo dito kasi usually kinukuha natin dito yung moral lesson sa narratives. Di ba? Kaya nga, pagka story ni Joseph, ano nangyari? Tularan natin si Joseph. Di ba? Na kapag mayroong gustong tumukso sa'yo, takbo ka. Oo. Di ba ano maiwan damit mo, di ba? Kapag inapi ka ng mga kapatid mo, okay lang yun. Kita mo, itataas ka ni God. Diba? Kaya ano lang tayo, para itaas tayo ni God. Para itaas tayo sa huli. Yun yung goal no? Yung maitaas ni God. Diba? Nawala nga dun si God Doon sa storya, kasi yung pag kinikwento na ng mga preacher, asan na si God doon? Wala na, nakakonsentrate kanino? Si Joseph. Siya na ngayon ang major character. Ganon din kay David. Storya ni Ruth, di ba? Sa Word of Life, ang daming guilt din yun. Nung tinanong ko, anong storya ni Ruth? Ano iniisip? Love story, Nino. Yan ang sa kanya. Oo, kindreds, ano ba yan? Yung, hindi lang yung biyanan yung kindred's redeemer. Si Boaz, saka si Ruth, di ba? Nilalagyan pa ng allegory. Na si Boaz daw si God, tapos si Ruth yung makasalanan, tapos tinubos siya. Diba? Kinrace din yun. Nung tinrace natin, ano yun? Anong purpose ng writer? Sinulat ito para sinulat ito para matrace yung galingan ni David kung saan siya nanggaling. Sabi ko nga, ito yung author naman itong Ruth, gumagawa ng istorya para lang palang maipakita kung saan nanggaling si David. Pero mayroong sense Nung nakita natin na si David pala ay inapo ni Ruth, ano nangyari? It only proves na walang ini-exempt si God sa lineage. Why? Ano ba si Ruth? Moabites. Moabite siya, pero part siya ng ninuno ni David. Therefore, walang sinisino si God. Every race, even the Gentiles, are part of the promise of God. Diba? Kaya hindi second rate copycat lang ng mga Gentiles. Kaya hindi tayo hindi kasi tinanggap ng mga Jews Kaya tayo sumali. Hindi. Even in the beginning, Gentiles is part of God's plan, the church. Diba? Kaya nga even sa lineage ni Jesus, andun ang Gentiles. Andun ang mga Moabites. Andun si Ruth. Diba? So narratives. Mamaya natin papakalalimin ng gusto ang pagbatikos sa mga interpretasyon nating bulok noon.
Kung paano natin yan, o-okrayin natin yun mamaya, kung paano natin iniisip yung mga storyang yan. Okay? Bukod sa parables, gospel, pwede na rin sabihin sub-genre. Okay, pwede natin sabihin sub-genre yan. Okay, ito. Under the poetry, poetry is a main or yan yung isa sa mga main genres ng scripture. Pero, I can say na dapat hatiin natin ito. Okay? Kasi meron sa poetry na tinatawag na psalms, saka proverbs. Specifically, proverbs. Ano natin to? Pag-aaralan natin yung dalawang to. Yung difference nila dalawa. Pati yung paggamit dyan. Paano nyo ba ginagamit si Psalms? Paano nyo ba ginagamit si Proverbs? Okay? Sa Word of Life, binigyan ko sila ng, ng pahapyaw. Actually, kung nagpupunta naman kayo sa Word of Life page, yung sermon ko doon na Train Up a Child, nakita nyo na yun, yung Train Up a Child, diniscuss ko doon yung Proverbs genre. Okay? Diniscuss ko doon, paano nyo ba aaralin ang Proverbs? Actually, Proverbs ay napaka-importante. Pero, hindi siya promise. Yun yung masakit doon. Yun yung masakit doon. Kasi madalas ang Proverbs, ini-interpret as, lalo na yung Proverbs chapter 3, verse 5 and 6. Trust in the Lord. Sige, tapos, lean not in your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will direct your paths. Bakit may napariwara na nag-trust naman kay God? Nag-trust naman pero hindi pumasa sa exam. Kulang yung trust, pastor. Ganun yun. So, aralin natin yung Proverbs, yung Psalms. Tapos, parables, direct teachings, or epistles. Epistles, saka apocalyptic. Apocalyptic, apocalyptic. Yan. Itong apocalyptic, ay isang subgenre pala ito, apocalyptic ng prophets. Prophets. Okay. So, probably, narratives, part ng narratives is subgenre ng narratives minsan yung parable sa gospel. Sa poetry naman, subgenre niya minsan yung Psalms sa Proverbs. Epistles. Tapos, prophets, subgenre naman ng prophets yung apocalyptic. So, ganun yung yung pagkaka-construct niyan. Okay? Meron pang ibang mga subgenres na I think hindi natin madidiscuss thoroughly today. Pero hoping na mas madiscuss pa natin sa mga susunod na panahon kung i-permit ni God. Okay, pero mag-concentrate muna tayo dito sa ilan na ito kasi ito yung pinaka-guilty yung marami. Okay, ito yung pinaka-guilty yung marami na madalas na mi-misinterpret nating lahat. Okay? Any questions po bago tayo magpakalalim sa mga genres? Basta ask ko lang naman din tayo sa gospel balik. Kasi nalala ko nung lilipat na kami dito. Sabi nung amin, di ba galing kami sa Baptist, sabi sa amin, kung ano kayo, maghanap kayo ng full gospel church. Sabi niya gano'n. Yung una, hindi ko maintindihan bakit. Di ba yung Matthew, Mark, ba sila yung John, Masyado kasing generic yung word na gospel eh. Yun na nga nung una, hindi ko Naalala niyo yung tanong ko sa inyo? Full daw, full. Ano ibig sabihin ng gospel? Ang daming meaning. Diba? Pag sinabi kasing gospel, pwedeng Matthew, Mark, Luke, John as gospel books. Pag sinabi namang major tenets ng gospel, yung construction nito, yung sinabi ni Roland kanina, si Jesus sinilang, nabuhay, namatay, muling nabuhay. Pag tinanong mo Roman Catholics, yun ang sasabihin nila eh. Kasi yun ang bumubuo sa gospel books. Para maging gospel book, ang isang book, yun ang laman. Yung buhay.
Kaya Isa lang kinakanta ano, nila, isa lang yung Kristo'y na, pinag-uusapan. Oo, yun lang yung topic. Pagkasilang, pagkabuhay, pagkamatay, muling pagkabuhay. Yun yung construction nito. Yun yung ginawa nilang kanta. Si Kristo'y sinilas, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y namatay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Hallelujah. Kinakanta doon sa kabila. Diba? Yun yun. Pag sinabi nyo rin full gospel naman, ibig sabihin naniniwala sa saved by faith. We are saved by grace through faith. Yun yung ano nun. So kapag ang isang tao ay naniniwala o isang church na naniniwala, tanggapin si Kristo. Yun ang pakita pagligtas. Full gospel ang tawag doon. Magiging malalim yung discussion natin sa tanong ni Sister Liberty by April dun sa contemporary ministries. Kasi, hindi, okay lang po. Kasi isang topic natin doon is yung word na denomination. Ayun, doon. Kasi nung lumalalim na pastor yung Yes. sabi ko, bakit kailangan pag-aralan yung Genesis? Yes. Bakit paalanan yung pagkakalam ko lang po, apat lang. Hindi yan nadidiscuss sa church, di ba? I-discuss natin yan sa April. Ano yung denominations? Bakit may evangelical? Bakit may baptist? Bakit yung mga evangelical may full gospel, mayroong hindi? Di ba? May ganon. At tapos ano rin yung mga tinatawag na Presbyterian, ano yung tinatawag? Basta yan. Isa to sa i-discuss natin. We will devote I think 1 or 2 segments ng seminar, ng 3-day seminar, denomination yung topic natin. Saan naghihiwalay ang Catholic at ang Protestant? Ano ba tayo? Are we considered Protestant or not? Yan, yun ang i-discuss natin. Kasama niyo ba po yung topic na non-sectarian? I-ano natin yun, i-discuss natin yun. Bakit niya sinasabi na sectarian sila? Oo. Mga ano yun, mga takot na ano yun, ma-labelan, no? Ma-identify. Kaya non-sectarian yung ginagamit nila. Di ba nakalagay sa church? Sa Word of Hope nga, hindi na ginagamit yung full gospel eh. All the gospel ang nakalagay sa kanila eh. Then, tingnan nyo, dun sa taas, AG. Pero hindi Assemblies of God yung ibig sabihin. All the gospel. Kasi pastor na kaya ako nakatanong kasi dito, sa school na ito, may mga nag-iimbay at gustong magkaroon ng mga anak ko, Iglesia ni Cristo, at may iba-ibang religion. Sabi nila non-sectarian ba to? O yan, di-discuss natin yan. Ang sabi ko naman, oo. Oo, hindi ko alam. Hindi ko alam. Pwede namin kasi sa non-sectarian. Parang ang non-sectarian niya, parang walang pinipili kung ano ka man. Okay lang, pasok kayo dito sa amin, no? Pasok kayo dito sa amin. Oh, pero pag nandito na kayo sa loob. Okay, sige. Oh, so much for that. Topic natin yun sa April. Part of it. Kaya nga contemporary ministry eh. Part ng contemporary ministry, tinatawag na denomination. Kailangan natin yung maintindihan. Ano bang pinagmulan niyang mga yan? Bakit nagsanga-sanga? Di ba ang gulo-gulo? Hindi niyo maintindihan? Oh, Baptist lang. Ang dami yung Baptist eh. May Baptist, may primitive, mayroong conservative, mayroong Pentecostal. Yeah. Primitive. Ayan. So ngayon, sisimulan muna natin. Ang pinakauna nating i-discuss at pinakamadali sa lahat ay yung tinatawag na epistles. Doon muna tayo. Epistles or writings. Sample ng epistles. Sige nga, bigyan nyo nga ako. Epistles. Sige, hanapin niyo sa Bible niyo ano-ano yung mga epistles. Bigay ka muna pastor ng sample. Romans. Romans. Tapos, ano pa? Romans, 1st and 2nd, Corinthians, ano pa? Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, lahat na mayroong chance. Lahat na mayroong chance sa New Testament. Actually, epistles is New Testament genre lang siya.
Hindi nyo siya makikita sa old. Ang epistles ay basically a letter. Sulat. Mayroong diretsong author, tapos meron siyang diretsong sinusulatan. Okay? Ang tanong, meron palang sinusulatan, pastor, bakit natin binabasa? Ang sarap kaya magbasa ng sulat ng iba. Di ba? Kung may nakita kayo mga sulat ng iba, di ba? Tapos magulat natin yan, di ba? Uy, kaya pala, nagigichismis kayo. Kaya pala siya gano'n. Hindi nyo alam, ganyan yung ginagawa nyo sa FB. Di ba? Yung mga shout out, kaya kadinin nyo yung wall, yung mga wall ng mga friendship nyo. Di ba? Gusto nyo, parang nakikichismis kayo. Nag-aaway pala si ganito, si ganyan. Okay. Ang epistles ay basically meron siyang different parts. Paano ba nagiging epistle ang isang writing? Paano ba nagiging epistle yan? Kung mapapansin ninyo, yung construction, ito yung basic parts niyan. Number 1, meron siyang writer. Okay? Meron siyang parts. Parts ng epistle. Meron siyang writer. May sumulat. Okay? Kaya nga, kung mapapansin ninyo, sino yung mga gumamit na epistles na genre? Paul, Peter, John, saka yung author ng Hebrew. Diba? Though hindi pinangalanan kung sino yung author ng Hebrew, pero alam natin yung construction niya it is an epistle. Oo. Okay? So, basically, yan yung mga epistles. Simulan nyo sa after ng Acts. Usually, puro epistles na yun. Hanggang sa makarating sa hanggang kailan? Revelation? June. Bago mag-Revelation, lahat yon mostly epistles. Okay? So probably 1/3 ng New Testament ay epistles. Kaya importanteng maaral nito. Okay? Importante na maintindihan ninyo ano ba ang epistles, bakit ba siya ganyan, ano ba ang purpose niya, paano ba natin siya aralin, paano ba natin susundin yung mga sinasabi dyan if there is. Okay? Pagkatapos ng writer, there is a certain or specific recipient. Tama ba? Tama ba spelling ko? Ha? R-I ba? R-I? C-I? Yan. Recipient. So parang recipe. Recipient. Merong specific recipient. Kay Paul, meron siyang recipient na specific persons. Meron din siyang recipient na church. Diba? Kay John, usually ang kanyang sinusulatan ay group of people or church as a whole. Si Paul kasi, specific yung place. Kay John, kung mapapansin ninyo, wala siya binabanggit na lugar. Usually, ang kanyang tinutukoy is the church. Si Peter naman, meron siyang binanggit na place, pero broad. Diba? Yung daw mga church sa, yung iba't ibang lugar na binanggit ni Peter sa chapter 1. Marami. Si Paul lang yung gumagawa ng specific church. Okay? So, ganun yung characters nila. Mayroong recipients. Bukod sa recipient, usually, ang epistles may greetings. Kaya malalaman nyo writing. Ano siya eh? Letter siya eh. Greetings. Diba? Paul and Apollos or Timothy to the church of ganyan-ganyan. We thank the Lord for you, for all your support and good doings, etc. Ganun yung ginagawa ni Paul. Okay? Tapos, bukod sa greetings, usually nilalakipan din nila ng prayers. Diba? Sabi ko sa inyo, anong ginawa ni Paul sa Philippi? And my God shall supply all your needs. It is a thanksgiving, a gratitude, but a form of prayer. Diba? It's a form of prayer. Pinagpe-pray niya na i-bless ni God ang Philippi. So, there is always a prayer or wish. Bukod sa prayer, pwedeng wish para sa kanila. Bukod dyan, merong specific message.
Tapos, panguli, merong farewell. Tama? Yan, yung basic parts. Pero, merong malaking pero. Kung yan yung parts, hindi laging mawawala, never mawawala, yung tinatawag na reason kung bakit sila. Mostly, hindi lahat pero mostly, na sinulatan ni Paul or ibang mga writers ng Ephesians, may problem yung sinusulatan. Agree or hindi? Meron. Timothy, ano problema na kung bakit sinulatan Timothy? May problema ba? Ha? False teaching? Bakit? Nasaan si Timothy? Ephesus. Tapos ano nangyari? Bata pa. Ha? Si Timothy, bagong pastor ng ano yun? Bagong pastor si Timothy ng Ephesus. Punta niyo yung Acts 20. Bigyan natin ng short illustration. Yes. Acts chapter 20. Ayan, natin ko lang. Nag-enjoy ba kayo? O nabuboard na? Enjoy ba? Chapter 20 verse punta tayo sa verse 17. Paul speaks to the Ephesian believers. This is one of my favorite part of Acts. Yung farewell ni Paul sa Church of Ephesus. Okay, Acts 20 verse 17, ito yung nangyari. Now, from Miletus, he sent to Ephesus and called the elders of the church to come to him. So, pinatawag ni Paul yung mga pastor ng Ephesus. And when they came to him, he said to them, "You yourselves know how I lived among you the whole time from the first day that I set foot in Asia, serving the Lord with all humility and with tears and with trials that happened to me through the plot of the Jews." So, kinwento ni Paul sa kanila, yung mga nangyari sa kanya, in conflict with the Jews, how I did not shrink from declaring to you anything that was profitable and teaching you in public and from house to house, testifying both to Jews and to Greeks of repentance toward God and of faith in our Lord Jesus Christ. And now, behold, sabi niya gano'n, verse 22, I am going to Jerusalem. So, ibig sabihin, uuwi na siya. Ako'y uuwi na sa aking mahal na probinsya. Ay, gano'n po. Okay, constrained by the Spirit, not knowing what will happen to me there. Hindi ko alam po anong mangyayari sa akin sa pag-uwi ko. Except that the Holy Spirit testifies to me in every city that imprisonment and afflictions await me. So, handa na si Paul kahit ano pa mangyari sa kanya kasi alam niya na gano'n lagi nangyayari. But I do not account my life of any value nor as precious to myself if only I may finish my course in the ministry that I received from the Lord Jesus to testify to the gospel of the grace of God. Tingnan niyo itong verse 25. And now, behold, I know that not among you that I have gone about proclaiming the kingdom will see my face again. So, ibig sabihin, farewell na. O, babay na to, final na. Final answer na ni Paul, hindi na tayo magkikita ulit. Therefore, I testify to you this day that I am innocent of the blood of all, for I did not shrink from declaring to you the whole counsel of God. Okay? Verse 28, pay careful attention to yourselves and to all the flock in which the Holy Spirit has made you overseer, to care for the church of God which He obtained with His own blood. Okay? Tingnan niyo yung verse 29, this is the shocking prophecy, yet, reminder of Paul sa kanila, I know that after my departure, pag alis ko,
fierce wolves will come in among you. Pag alis ni Paul, sabi niya gano'n, manggagaling mismo sa loob niyo yung malulupit na mga wolves. Sabi niya gano'n. Tapos, ang sabi niya, not sparing the flock, and from among your own selves will arise men speaking twisted things to draw away from the disciples after them. Okay? Therefore be alert, remembering that for 3 years I did not cease night or day to admonish you everyone with tears. And now I commend you to God and to the word of His grace, which is able to build you up and give you an inheritance among all those who are sanctified. Yan yung background ng Ephesus, ng Ephesian Church. Yan yung iniwan ni Paul. After Paul, after some time, ang pinapunta doon is si Timothy. Pagpasok ni Timothy, nangyayari na yung sinabi ni Paul na among yourselves will come out from inside savage wolves. Yun yung hinarap ni Timothy. Kaya ang sulat ni Timothy sa kanya, fan into flame the gifts of God. Paypayan mo yung binigay sa yung gift ni Lord. Kumbaga yung aso niya, yung kanyang baga ng apoy. Dahil sa mga nangyayari, may discourage him. Okay? Baka manlamig na yung apoy. Kaya sabi ni Paul sa akin, fan into flame, paypayan mo yan. Kung pa ba yan? Kaya maiintindihan ninyo na bawat writings ni Paul, there is most of the time a problem that he is discussing with. Meron siyang dinidiskusyong problema. Okay? At iyon ang isang sa mga bagay na dapat niyong alamin when you read Ephesians. Okay? Importante yung ano yun, hanapin mo. Ano yung mga problems? Bakit simulat to? Okay? I think parang Philippians lang yung talagang yung talagang bawat banggit ni Paul, pasalamat na siya ng pasalamat sa Philippians. Tuwan-tuwa siya eh. Kaya nga ang bansag yun, parang favorite ni Paul yung Philippians eh. Kasi puro pasalamat yung ginalagay. Tuwan-tuwa siya sa kanila, kino-comment niya sila. Diba? Yung Church of Philippi. Pero bawat church dyan, especially Corinthians, di ba? Talagang katakot ang problema yung inaabot sa Philippians, sa Corinthians. Nandun yung binanggit doon na mayroong isang lalaki na inasawa niya yung asawa ng tatay niya. It could be an incest yung ginawa niya, or pinakialaman niya yung stepmother niya kung sakasakali man, hindi kasi binanggit yung details, pero ganun yung kanyang ginawa. Tapos meron doon time sa Corinthians na nagdi-divide sila. Kasi yung iba gusto kay Paul, yung iba gusto kay Silas. Kaya Apollos, di ba? Yung iba gusto kay Peter. Bakit ka nagdudunong-dunungan dito, Paul? Eh, hindi naman ikaw leader of the band. Diba? Hindi naman ikaw leader ng mga disciples eh. Si Peter. O bakit ko ngayon na mag-ano sa amin dito? May ganun. Tapos isa naman, nagsisika-sigahan din siya. Lahat kayo wala kayong pinagpat kasi dapat na sinusunod natin si Jesus. So, hinati-hati. Merong kay Apollos, merong kay Paul, merong kay Peter, merong isa kay Jesus. Pasikatan. Okay? So, merong certain issues. Tapos merong mga nagpapakita nila sa kanila kasi may mga spiritual gifts sila. Okay? So, there is always a problem. Sa Romans naman, probably, ang issue ng Romans, yung kanilang understanding ng salvation, ng sinfulness nila. Okay? Probably. Malamang, yun yung in-address doon. Okay? So, titingnan nyo lagi, reason why. Kung ito yung construction, bakit kayo susulat? Sige nga, kayo, kung susulat kayo sa mga taong susulatan nyo, anong dahilan? Di ba may dahilan kayo ba't kayo susulat? Diba? Kaya nga meron tinatawag ng apology letter, merong love letter. Ano? Kaya nga po sa Facebook. Oo. Naka-record yan, Roland. Lalabas yan dun sa page. Okay. So ano naman ngayon? So kung yan yung ating yan yung ating parts. Ano yung mga dapat nyo i-consider? Okay? Bago tayo mag-lunch, matatapos natin itong Ephesians. Ano yung mga things to consider? Unahin ko yung parts na. In reading the Ephesians,
importante na alamin ninyo yung mga bagay na ito. Hindi alamin. Isa-isip. Consider nyo. Okay? Number 1, ang epistles po is not a theological book. Not theological book. Actually, ang Bible naman talaga, hindi siya systematized theology. Okay? Though, ang epistles po ay naglalaman ng theology. Naglalaman siya ng katuruan. Naglalaman siya ng iba't ibang katuruan. Hindi nyo dapat kinakahon lang doon sa sinabi sa epistles yung theology. Hindi namin mag-gets, Pastor. Masyadong malalim. Okay? Yung example ko sa inyo kanina, halimbawa, tingnan nyo, ano nangyayari sa church ngayon? What is love? Ano ngayon ang definition ng church ng love? Corinthians chapter 13, 4-7. Ang tanong, yun lang ba ang love? No. Kinahon kasi natin, kasi binanggit lang, love is ganito, love is ganyan. So nag-theologize na tayo, gumawa na tayo ng theology na natin na ito yung love. Love is kind. Pero sa totoo lang, in reality, love involves feelings. Hindi siya nawawala. Di ba? Kung naalala nyo nga, sino ba yung, naalala nyo si Isaac when nagpakuha ng makapangasawa para kay Isaac? Si Rebecca? Di ba? Alam nyo kung ano nangyari? Di ba? Nahulog sa sinasakyan si Rebecca na nakita niya si Isaac. Kung idadramatize niyo yun, she was stumbled, yun ang binanggit doon eh. She was stumbled while riding. Ano yung ibig sabihin na stumble habang nagra-ride? Na nakita niya from afar si Isaac. It was a love at Isaac. May feeling siyang maramdaman. Nalaman niya ba na kind si Isaac? Di ba? Hindi. Basta pinilig. Pinilig din lang. Pwede rin. Kasi nahulog nga eh. Di ba yung ano dun eh, parang, wow! Parang nakita mo si Papa Pig. Di ba? I love you, YOLO! Parang gano'n yung feeling nun eh, di ba? Parang gano'n yung naramdaman niya na nakita niya, wow! Nag-meet sila first time. Oo, yung ang tanong doon, love ba yun? Wala pa silang wala pa nangyayari sa kanila. It might be. Kaya nga huwag nyo i-contain doon lang sa sinabi ng Corinthians 13. Huwag nyo dyan. Ito pa, yung Galatians chapter 5, the fruit of the Spirit, laging issue to sa Pampanga eh. Buksan nyo, Galatians. The fruits. Diba? Sabi sa verse 22, 5:22, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. Bakit sinabi ni Paul yun? Against such things, there is no law. Ha? Alright, ano pa? Hindi nyo ba napansin na bago sinabi ni Paul, yung verse 22, meron siya sinabi ng mga bagay na kasalanan dun sa unang mga previous verse. Kinokontra lang ni Paul yung mga previous. Pero hindi ibig sabihin na nakalimit lang yung fruits dun sa mga bagay na yan. Kaya nga ang nangyari ngayon, dapat siya. Oo, dapat siya makuha. Diba? Pagka hindi siya may kulang. Diba? Ang tanong, yan lang ba? Diba? Ano ba gusto sabihin na siya ngayon? Diba gusto sabihin na siya ngayon kabuuan ng pagiging Christian mo? Kasi ho lang siya, o 10 yan, o 12 yan, yung Christianity dapat nakikita sa'yo. At tinatakwil mo dapat yung flesh, yung sinfulness. Yun yung gusto sabihin ni Paul dito. Nagbigay man siya ng enumeration dyan, hindi niya ibig sabihin na yan lang. Dahil sa ibang part ng scriptures, hindi niya kompleto yan. Binanggit din yan.
sa ibang part. Tama ba? Binanggit din niya sa ibang part ng mga epistles ni Paul. Pero nag-contain tayo, tineologize natin yan, na ito kasi yung fruit of the Holy Spirit. Siyam. Kaya, Pastor, kulang pa ako sa fruits. Pansinin ninyo, fruits ba? Fruit lang. Fruit lang. Fruit ganon, fruit lang. Ang Holy Spirit kasi, yun ang dapat nakikita sa atin. Di ba, Pastor, related yun sa anyone who is in Christ is a new creation? Tama. Yung sa new creation. Di ba? Bakit wala dyan sa fruit na yan yung ano? Parang nandiyan naman. Gentle, self-control. Why si Paul eh? Patalino siya eh. Pero, huwag niyo siyang i-theologize. Do not make theology na strict theology because yun yung nakalagay lang doon na contain na siya. Huwag niyo siya laging ilalagay sa box. Okay? Huwag niyo siya ilalagay sa box. Katulad niya yung love, tapos yung fruit of the Spirit. Do not theologize. Pero, hindi ko naman sinabi na walang lamang theology. Okay? Ang sinabi ko lang, hindi siya theological book. Okay? Hindi siya theological book na gagawin natin parang enumeration. Ito. Okay? Bigyan ko pa ng example. Gifts. Gifts of the Holy Spirit. Yung fruits eh. Yung gifts. Ano yung gifts? Ano yun sa Corinthians? Diba? Ano sabi ng mga pastor? Corinthians 11, yung mga gifts niyan, ganito ganyan, speaking in tongues, interpretation, diba? Pero sa Romans, may binanggit din. Kasama doon yung ministry sa administration. Gifts, ano rin yun? Diba? Gifts din. O ba't magkaiba? Hindi natin kaya pwedeng gawin theological na tipong ito lang siya, enumeration, 11 lang siya doon sa Corinthians 11, yun na? Hindi. Diba? Tapos, ano yung pa natin, madalas kasi, tine-theologize natin yan, nag-i-enumerate tayo, so nangyayari, nagiging dogmatic tayo. Na hindi naman siya major, mini-major natin. Gets? Gets? Hindi. Masyado natin siyang, oh, pastor, wala kang ano ha, hindi ka kain. Wala kang fruit of the Holy Spirit. Kulang. Oo. Paano si Jesus? Nabasa nyo ba na tinakop ni Jesus yung table doon sa marketplace? At ang sabi doon, gumawa siya ng whip. Hindi pamalo yun, latigo yung whip. Pamalo, ano, rad, di ba? Yung ginawa niya, whip. Whip, ibig sabihin yung ginagamit sa mga kabayo. Oo, parang latigo yun. Pamalo sa mga hayop. Whip, hinampas niya sa tao. Oh, edi nalaglag yung fruit of the Holy Spirit ni Jesus. Diba? Ay, nabigla lang po si Jesus, nabigla. Pwede ba yun? Diba? Hindi natin pwedeng i-theologize yung mga bagay na yun sa ganyan. So, huwag nyo isipin that this is a theological book. Bakit? Kasi lagi nyo iisipin yung purpose. Yun. Consider the purpose of writing. Kaya binanggit yung love ni Paul sa Corinthians kasi yun yung wala sila, hindi sila kind. Diba? Kinontra ni Paul yung mga ginagawa ng mga taga-Corinto. Purpose of writing. Tama ba ako? Double T? Salam. Writing. Purpose of writing. Ano bang dahilan? Bakit sinulat yung epistles? Kasi kapag hindi nyo yan inaral ng, kumbaga, inalam yung purpose ng pagkakasulat niya, you will miss out the reason behind. Okay? Lagi mo yung example yun eh. Yung nanay, sumulat sa anak.
Nagpadala ng pera, tapos anak, nagpakahirap kami ng tatay mo sa mga pera nito. Gamitin mo sa pag-aaral mo, tapos inisa-isa niya yung mga simulat mo. Enjoy life. Enjoy life. Tapos, ang binasa lang niya, yung simula, anak, para sa itong pera na ito, pinahirapan na yung tatay mo. Ito naman siya, haba ng sulat na niya eh. Binasa niya yung huli. Enjoy life. Wow! Freedom! Oh, freedom! Di ba? Freedom! Di ba? So, Dota sa umaga, di ba? Dota sa tanghali, Dota sa gabi. Counter-Strike. Ayos. Enjoy life. Hindi kasi inalam yung purpose sa pagkakasulat. Hindi niya binasa doon, ito na lang ang natatanging pera natin na natatay. Pagkatapos ito, wala na. Enjoy life. So, yun yung naging problema. Kailangan natin malaman yung purpose of writing. Usually, problem. Usually may problem. Okay? Yung sa Peter, yung epistles of Peter, yung church noong time na sinulat yung kay Peter, na-disperse yung church. Unting-unting na sila pina-persecute. Kaya nga to those who are in Macedonia, in Miletus, ganun sinabi ni Peter doon, inisa-isa niya eh. Cappadocia, sinabi ni Peter, lahat ng mga churches na na-disperse ng unting-unting. Sinulatan ni Peter yon para maipaalala sa kanila ulit yung basics of faith. Okay? Though may theology na naman siya, pero may reason behind. Kaya niyo malalaman. So, purpose of writing. Pangatlo at panghuli na dapat niyo consider. Okay? At dapat niyo laging tatandaan yung wholeness o yung general tenets ng book. Whole tenets. Ano ngayon yung gusto niya sabihin sa kanila? As a whole. Kaya nga, if you would read the epistles, I challenge you, read it in one sitting. Huwag niyo siya pututin ulit at nagpahal. If you would read Corinthians, buuin niyo siya. Basahin siya as a whole. If you would read Romans, buuin niyo siya. Basahin siya as a whole. Mas maganda yun. Mas maintindihan yun. Paulit-ulit niyo siya. Babasahin niyo ang Ephesians, basahin niyo siya ng buo. Yung Hebrews, lalo, pag binasa niyo yung Hebrews as a whole, maiintindihan niyo talaga doon na na binabalik ng writer sila sa kay Christ, anong ginawa ni Christ, at ano yung sinasabi ng Old Testament. Maintindihan niyo naman siya. Pinapamukha niya sa kanila, huwag kayong matakot, huwag kayong manghina. Kasi nung time na sinulat yung Hebrews, wala ng temple. Durog na yung temple. So, persecuted na sila. Okay? So, ang ginagawa ng author ng Hebrew, binabalik sila sa Old Testament times. At ano yung relevance ni Christ? Huwag kayong matakot kahit wala ng temple. Kasi si Christ naman talaga yung temple niya. Siya yung high priest, siya yung ating Melchizedek. So, mawala man yung mga Levites na yan, mawala man sila, okay lang. Why? Kasi si Christ na. Kasi noong time na yun, nagsisimula ng manghinawa yung mga Christians. Unti-unti na silang nadi-discourage. So, importante, basahin nyo siya as a whole para mag-gets nyo yung general tenets or general teachings. So, important reminder din, lagi nyo aalamin yung historical sa literary context niyan. Ha? Lagi nyo alamin. How, Pastor? Paano namin aalamin yung literary sa yung historical context? Makakatulong talaga kung if you would have a good study Bible or a Bible dictionary. Kasi yung intro dun sa mga Bible ninyo, yun yung mga Bible ninyo, may mga intro, may introductions. Kahit yung magandang balita, may introduction eh. Diba? Kahit yung magandang balita, may introduction. Makakatulong yun kahit paano. Yung bawat book, may introduction yan. Magandang, yung mga Bible nyo sana maganda kung may ganon. Find a Bible, kung gusto nyo naman magtipid, find a good Bible dictionary. Okay? Find a good Bible dictionary. Tapos,
makakatulong yun sa inyo para makita niyo yung introductions ng mga bawat book. Merong akong pwedeng i-recommend sa inyo if you want yung How to Read the Bible book by book ni Gordon Fee. Okay. How to Read the Bible book by book. Book by book. Si Gordon Fee. This is a cheap book. Hindi pa aabot ng 300 yan. O kaya yung intro, kaya lang yung isa kasi New Testament lang. Try ko Hindi pa aabot ng 300 yan. If you would have a budget, maganda yan. Saka available yan lagi sa mga bookstores. Makakatulong yan ng malaki sa inyo. Kasi i-discuss nila yung mga intro saka informations sa bawat book. Magaling na author to, si Gordon Fee. Meron naman yung introduction to New Testament. Ang author naman si Douglas Moo saka si D.A. Carson. D.A. Carson. Galing din yung book na yan. Maganda rin yan. Ultimo yung backgrounds dun sa bawat situations. NT pa lang to. Hindi ko ma-recommend yung OT kasi hindi ko pa nababasa. Though meron ako, kaya hindi ko pa nababasa yung OT. Pero yung NT, good one. Very good one. Introduction to New Testament po ito. New Testament. Si D.A. Carson. Ang halaga nito, I think, siguro mga 300, 350, mga ganun. Pero it will help you a lot. It will help you a lot. Maganda kung magkakaroon kayo. Okay? So, ngayon ay natapos na natin yung epistles. Any question? Magbe-break na tayo. Questions? I encourage you, kung makakabili kayo nito, try nyo. Kahit isa lang dyan. Okay? Available yan kahit sa National Bookstore. Meron yan sa PCBS, Back to the Bible, dito sa may North. Sa may, West Up pala, I mean. Meron din yan. Sa mga PCBS, meron din. Mabiling-mabili ito kasi ito yung laging nire-recommend sa mga Bible students. Yung intro na yan. Magaling siya. Okay? So, break muna tayo. We will have our lunch. Then, we will be back siguro mga 1 or 1:30 kasi past 12 na. Okay? So, tayo tayong lahat. Let's pray. Let's pray. Father God, we thank you for all these things that we have learned already, especially sa epistles. Tulungan mo po kami, Panginoon, sa pag-discuss sa mga iba pang mga genres ng scriptures. Sa narratives, sa proverbs, sa psalms, sa apocalyptics, O God, help us to understand, O God. Kayo po ang siyang magbigay sa amin ng additional na learnings pa, at I pray na makatulong ito para sa aming pagpapatuloy sa aming pamumuhay spiritual. We also pray for your help, O God, and blessings sa aming tatanggaping mga pagsasalusaluhan. Ikaw po ang magpala dito, Lord God. And I pray na kayo po ang siyang magbigay sa amin ng kalakasan through this food. At ma-enjoy din namin yung fellowship na isa't isa. I pray that everyone here would enjoy the presence of one another. Thank you, Father God. To you all the glory and honor and praise in Jesus' name. Amen. Amen.